This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, live po tayong maririnig ngayon dito po sa himpilan ng 101.7 Kalahi FM. At meron din po kaming sa YouTube, mapapanood din niyo po programang Balita at Talakayan. At syempre, bago tayo magdire-diretso sa ating programa, pakilala muna natin yung ating kapartner. Magandang tanghali, partner, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin hong programang Balita at Talakayan. Yes, mukhang mainit ngayong panahong ito, Oo. At hindi umuulan. Wag naman sana, kung uulan, yung katamtaman lang. Oo. Wag naman yung ulang mayaman. Oo, at alam mo naman, madaling bumaha dito sa atin. Kawawa yung ating mga kababayan. Yung ulang mayaman, yan yung nangyari sa Middle East, doon sa Dubai. Oo, yung lumubog, alam mo pala sa Dubai, partner, wala pala silang mga drainage dyan. Oo. Kasi nga disyerto eh. Oo, kasi hindi nila ina-expect na may ganung kalakas na ulan darating sa kanila. Kasi yung artificial na ginagawa nila, yung cloud seeding, nangyari sa kanila. Nagalit yung mukhang lumabis. Nagalit yung nature. Bigla silang inulanan ng pang isang buwan. Kaya sila naglubugan doon. Yung airport, di ba? Nakita mo naman, pati aeroplano gustong lumangoy. Ayun. Mukhang itong ating partner, problema sa kuryente ngayon ay medyo talagang tumataas yung yung hinaing ng ating mga kababayan. At may nabasa ako sa isang Facebook na mukhang ang bayan ng Rojas ay naglabas ng isang resolution para imbestigahan itong nangyayaring ang problema sa ating power, itong patay sinding kuryente. Dahil nga, siguro napapansin talaga bumabagsak na yung ekonomiya natin dahil dyan sa problemang yan. At isa pa, partner, siyempre, yung pagtaas niyan. Humihiling sa kanila na magkaroon ng siguro parliamentary inquiry doon sa Kongreso para tingnan kung ano bang dahilan. Kasi ang sinasabi, parang mismanagement daw itong Ormeco eh. Actually, dapat noon pa dapat matagal na nagkaroon ng congressional inquiry itong itong Ormeco na to, sapagkat kung titingnan mo, napakatagal na itong problema natin na hindi naman talaga nila nasusolusyonan ng mas maayos, sapagkat kung makikita mo, yung brownout doon sa southern part ng ating lalawigan kasamang Sandy, talagang massive. Matindi. Hindi, kumbaga, kung ikaw ang consumer, hindi nakatanggap-tanggap sa kabila ng medyo mataas, sabihin na natin na ang sabi nga nila, buenas pa tayo dahil hindi tayo kasing taas ng presyo ng Occidental Mindoro. Doon sa kanila, base sa kanilang comparison. Pero bakit natin kailangang sabihin pa na mas buenas tayo? Di ba mas gusto nga ng taong bayan na mas mababa dapat? Sa pamamagitan ng magandang serbisyo at
dapat ito'y open sa lahat na pwedeng pagkuhanan ng electricity natin. 'Di ba? Kung mapapansin mo yung resolution na ginawa ngayon ng Sangguniang Bayan ng Roxas, ito'y pikon na itong mga taga Roxas na ito. Makikita mo sapagkat sila ang humihiling ngayon ng congressional inquiry doon sa dalawang magiting nating congressman ng unang distrito at ng segunda distrito na magkaroon ng investigation sa Kongreso, sa problema na kinakaharap ng ating lalawigan, which is dapat tama. Alam mo, partner, napakagandang move niyan, kasi dapat hindi lang ang bayan ng Roxas ang gumawa ng resolution. Dapat lahat siguro ng mayor. Mas maganda pa nga sana yung governor sa dapat mag-ano diyan. Dapat nga pinapangunahan ng ng pamalaang panlalawigan ng provincial government. Dapat dapat ito matagal na lang. Ang alam ko nga, partner, dito, nung unang kumandidato itong ating butihing gobernador, nung unang laban niya, ito yung isa sa mga pinangako niya, yung wakasan yung problema natin sa kuryente. Pero walang nangyari hanggang ngayon. At last term na yata ang ating gobernador, pero mukhang walang nangyari doon sa pangako. At ang mas matindi dito, partner, mas lumala yung problema. At saka isa pa sa nire-reason out ng nabasa ko doon sa kanilang mga postings na kung bakit nagkaroon ng sunod-sunod na pagbabrownout, patay sindi ng ating kuryente. Although nakakasawa na kasi itong issue na to Yun din naman parte ng dahilan di ba? Kung mapapansin mo, di ba, ang sinasabi nitong huli ay may dumapong paniki. Sunog. Pinakikita pa nila. Yung last na posting nila ay ang sabi ay merong pagkasira doon sa, kaya nagkakaroon ng kulang ng supply doon sa mga hydro power plant na nakabase dito sa ating lalawigan, na meron di umano doon sa electrical malfunction na doon sa isang hydro power plant. At ang sabi, hindi agad ito magagawa dahil ino-order pa ay yung mga piyesa na pangangailangan. So bakit di ba? Dapat ito, partner, alam naman nilang yan ay kailangan, lalo na sa ekonomiya natin, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Dapat prioridad, dapat mayroong mga nakahandang pyesa yan. Naalala ko tuloy yung escalator na naman. Nasira. Sinasabi, gawa ng Urmeco dahil doon sa patay sindi. Tapos, syempre, nasira yan. Ganon din yung reason. Matagal yung pag-order ng pyesa nito. Di ba ho, pwede na pag tayo ho ay nagkaroon ng isang kasunduan doon sa mga supplier ng ating kuryente, di ba dapat nakasaad doon sa mga kasunduan yung mga spare parts na maaring replacement pagka halimbawa yung isang planta ay nagkaroon ng sira. Dapat naandun na. Di ba naandun dapat yan Hindi yung partner, para yung kung kailan ka dudumi sa kakakukuha ng di ba? Tabi-tabi po doon sa mga kumakain parang gano'n na nangyayari Yun yung tinatawag na saka ka pa dumapa pag naputukan ka na. Yan. Alam mo, napakaganda. Buti naisip ito ng ng bayan ng Roxas. Sana sundan ng ibang bayan yung pag-imbestiga dito sa problema ng particular kasamang Sandy, dapat ang mangunguna diyan ay yung lungsod ng Calapan. Dahil yung lungsod ng Calapan, halos lahat nandito yung mga regional offices, malalaking negosyo. At saka yung volume ng negosyo nasa lungsod ho ng Calapan. Hindi ba naisip ng ating sangguniang sangguniang panlungsod? Although naisip din siguro, pero meron kasi mga bangayan. Kaya siguro nakakalimutan itong mga issue na ito Madaming issue, partner madaming issue dapat sikasuhin. Hindi lang natin alam kung ano ba talaga yung prioridad na ginagawa nila. Ito maganda. Meron siguro dapat ito kung tataas na ito sa Kongreso yung pag-iimbestiga nito, at papasalamat tayo kung ito ay papakinggan ng ating dalawang congressman. Kasi ang nabanggit mo kanina, dapat ang provincial government ang manguna dito at hikayatin yung ating mga mayors para talagang mapersa. Ano ba talagang meron diya sa Urmeco? Bakit nangyayari samantalang sa ibang lugar naman wala namang sinasabing dahilan na ito'y gawa ng ibon, gawa ng paniki. O kaya dito daming paliwanag di ba? Which is may nakita naman tayo ng mga postings noon ng Sangguniang Panlalawigan na meron silang patawag doon sa pamunuan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative
na mayroong investigasyon na ginawa ang Sangguniang Panlalawigan based lang doon sa mga karanasan nating brownout. So wala tayong nakita kasi na naging solusyon. Naging solusyon na ito yung naging kasunduan, ito yung nabuong kasunduan para solusyonan yung problema, which is puro lang sila kasi tawag dito yung inquiry lang pero dapat parang nangyayari parang paasahin mo yung taong bayan, nagpapogi ka lang doon. Pero yung problema nandun pa rin. Ito alam mo challenge ito sa ating vice gobernador lalo na dapat manindigan ho kayo bilang isang vice gobernador. Kung kayo'y biruin mo, mantakin natin, balita natin, tatakbo ng Tatakbo sa Kongreso. Ng congressman sa 2nd District. Pero ito, pero tingnan mo, parang mas nauna yata yung kampanya kaysa dito sa problemang ito. Kaya nga di ba? Ibig sabihin, hindi natin sa minamaliit kasamang sandi, ito'y obserbasyon ng ating mga kababayan. Sabi nga ng mga nakakausap natin, hindi mo pa nga napupunuan yung pagiging vice gobernador tapos tatakbo ka sa Kongreso. Ibig sabihin ng mga kababayan natin bago mo linisin ang bahay ng iyong kasambahay, ayusin mo muna yung sarili mong pamamahay. Hindi naman pwede partner ito na dadaanin mo lagi doon sa sa ikaw isang artista o papogi. Pero tingnan mo naman, tingnan din sana ng ating mga kababayan kung ano yung mga naging accomplishment nung siya vice gobernador pa. Kasalukuyan. Kasalukuyang gobernador. Ano ba yung accomplishment niya? Di ba? Nakatatak sa isipan ng tao yung kanyang pag-approve do sa mining, yung Armorat. Madami. At itong problema sa kuryente, parang wala kang narinig sa kanya kung paano solusyonan yan, samantalang nasa kanya yung sangguniang yung mga bukal para gumawa ng action diya sa problema na yan. Alam nyo ho, Vice Gobernador, yung mga kababayan natin kung palagian hong brownout ang ating lalawigan, hindi makapag-selfie kasama kayo. Yun nga partner okay lang naman magpa-selfie yung kababayan natin kasi talaga namang gwapo yung ating vice governor, pero tingnan naman nila kung ano yung naging performance dito. Hindi naman pwedeng sasabihin lang natin galing ito sa mahirap. Hindi ibig sabihin galing ka sa mahirap, gagawa ka ng maganda. Di ba? Kaya mag-isip tayo doon sa mga kandidato lalaban ngayon, mga nangako, mga matatamis magsalita. Timbangin natin. May mga natupad ba doon sa mga sinasabi nila nung sila'y kasalukuyan nakaupo? Tapos ito maghahangad na naman. Ang mas maganda ho dyan, titingnan ho natin yung mihura, yung tinatawag nilang yung resibo ng iyong serbisyo na nakatulong ba? At meron bang napala yung ating mga kababayan? Ang makikita ko talaga na isang hindi naman natin pinopromote si dating Mayor Doy Leachon. Makikita mo talaga yung kanyang mga naging programa, may resibo, hanggang ngayon napapakinabangan. Sana ganoon yung ibang mga politiko. Pagdating kahit wala ka na sa posisyon, may naiwan ka na mga programang napapakinabangan pa hanggang ngayon ng ating mga kababayan. Which is ang kailangan ho dyan, yung political will. Wala kang dapat isaalang-alang basta't ikay tawag dito, kung ikay tapat sa iyong paglilingkod, bukas ang iyong opisina sa lahat ng usapin at sa lahat ng klaseng issue na dapat niyong sagutin. Dapat ganyan ho ang paglilingkod. Walang hangganan yan Wala. Kasi pag-aari ka na ng publiko Wala ka na sa pribadong buhay mo. At saka mo doon, hindi ka nga tutusin, hindi ka pwedeng tawaging mayor, hindi ka pwedeng tawaging gobernador, kundi ikaw ay isang public servant, di ba? Public service ano bang... Kaso partner, baligtad ang nagiging nangyayari nasabi mong ikaw public servant, pero sa katunayan parang ikaw yung nagiging boss nagiging ikaw yung nasusunod. Hindi yung mga kababayan natin. Pero kung titingnan mo, yung katagang public servant, dapat ikaw ay lingkod ng mga tao. Lingkod ng bayan. Lingkod ng bayan. Ikaw ang nagpapasweldo sa iyo, ay ang taong bayan sa pamamagitan ng mga buwis. Yun nga sabi ni nawalang presidenteng Pinoy, kayo ang boss ko. Mm-hmm. Nangyari ngayon, parang kayo ang boss na nakaupo.
sana maging katulad kayo nung katulad ni Congressman Arnan Panaligan. Talagang nakikita mo kung magtrabaho yung tao niyan, hindi nga mo makita nagpunta sa ibang bansa yan, ha. Kung magpunta man yan, bihirang-bihira siguro. Ha? At laging nandoon sa mga kababayan natin, sa mga sulok-sulok, particular dito sa unang distrito, lahat naaabot yan, yung mga programa, talagang naipapatupad. Ito yung nakikita natin, talagang karapat dapat. Kumbaga, kung i-retain mo ito sa sa pagiging congressman niya, tingin ko parte talagang sa pagka-congressman nga parang mas mataas ba dapat yung kanyang puntahan pang-nasyonal na ito Ito si Congressman Arnan Panaligan, kung titingnan mo sa Kongreso kung paano siya mag-interpellate doon sa mga opisyales ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Napakagaling kung magtanong. 'Di ba? Nakita natin yung sa DepEd kung paano na tinanong bakit ito pala may 22,000 na naka-budget ang Kongreso dito. Bakit hindi ito napakinabangan? At parang hindi nagamit. Samantalang ang daming teacher na kailangan natin. Nawalan trabaho na naka-standby ngayon. Alam mo yung sabi nga ni Congressman Panaligan na ilang libong mga bakanting posisyon na dapat ay nagtuturo na sa panahon na ngayon dahil plantilla partner. May budget. May budget. Merong budget na sabi nga meron naman kayong pondo para doon sa mga school buildings. Bakit ngayon hanggang ngayon kulang pa rin? Meron ho kayong pondo doon sa mga tawag dito sa mga bakanting posisyon ng mga teachers. Bakit hindi yan kinukuhanan yung mga plantilyang yan? Aanin yung pondo, walang pinagkaiba yan kasamang Sandisano Hindi nagamit. Dito sa pondo ng tawag dito ng PhilHealth na almost 90 billion yung subsidy program ng gobyerno na pinagbabalakan ngayong kuhanin muli, ibabalik doon sa kaban ng bayan. Itong 90 billion na subsidy galing sa gobyerno na para sa PhilHealth. Samantala, kung matatandaan ho natin sa mga nagbabayad ho ng PhilHealth 7 months ago, nagtaas po ang premium ng PhilHealth ng almost 4 to 5%. Doon sa mga bayarin ng ating mga PhilHealth members. Tapos ngayon, may sobra-sobra pala yung pera na ibabalik ngayon sa gobyerno. Sayang, partner, kung ibabalik, sana magamit ng ating mga kababayan. Alam mo, sa totoo lang, partner, yung mga doktor, naka-advance ang PhilHealth niya, 3 years. Malaking binabayarang PhilHealth ng mga doktor. Naka-advance sila ng 3 years, 1,000 kung magbayad dyan mga yan. Tapos ito, yun nga, sinasabi natin, may budget pala, may subsidy pa ang gobyerno niyan. So, nakita nila na pwedeng magamit. Pero dapat gamitin ito sa ating mga kababayan. Ang daming pagkukulang sa gamot, di ba? Yung may mga sakit na hindi covered, ang covered lang yata diyan, yung mga dialysis So natin sa ibang sakit na i-covered na rin natin doon. Yung pinagtataka kasi natin, bakit kailangang magtaas ang pamunuan ng PhilHealth ng bayarin ng mga miyembro, samantalang sobra-sobra pala yung pondo na binibigay ng gobyerno para diyan sa ahensyang yan. Bakit hindi na lang natin ibalik? Alisin na yung 5% na itinaas or 4% man yun na itinaas ng mga premium beneficiary ng PhilHealth. Na kung saan, alam mo, yung mga miyembro kasi ng PhilHealth kasamang Sandy, di tulad yan ng miyembro ng SSS na pag nagbabayad ka ng monthly dues mo doon sa SSS, meron kang naiipon. Pagdating ng araw, meron kang pension. Sa PhilHealth ba, may pension ka. Di ba? Ibig sabihin, sa ayaw mo sa gusto, sa magamit mo sa hindi, yung sa PhilHealth, pupunta sa gobyerno yun. Babayaran mo yan. Babayaran mo yun. Oo. Kumbaga, yearly, hindi ka naman nagkasakit, pero nagbayad ka. Wala, di ba? Kaya nga di ba? Dapat siguro may actually nga imbestigahan ito. Dapat nga wala na yung hindi na dapat yung lahat ng mga miyembro ng mga Pilipino dapat hindi na nagbabayad diyan sa PhilHealth dapat subsidized na ng gobyerno yan Di ba? Bakit kailangan pa mag-monthly dues yung mga kababayan natin na marami pala naman yung pondo na sumusobra diyan sa PhilHealth na yan. Di ba? Kung tutusin, kukunti lang naman yung yung tawag dito,
yung pag nagkasakit ka tapos hihingi ka ng pera mo rin naman partner yung kumbaga pondo. kung baga ikaw ay na ospital, may PhilHealth ka. Yung gagamitin doon pera mo din naipon inihulog lang. mo yun eh. Naipon lang eh. Na kung tutusin malaki ngang kinita nun, tinubo nun eh. Kung naka-time deposit Oo, di ba? Diyan sa provincial hospital, yan ang isa sa pinakikinabangan ng mga health worker, doktor. Kaya lang, siyempre, yung PhilHealth, kasi sa PhilHealth, yung doon sila nag-aati-hati, may mga percentage yan eh, yung mga doktor, mga may kanya-kanyang percentage. Kung magkakano yung hatian nila diyan. Kaya lang, ang naririnig natin doon sa mga health worker na mas mabababa, mukhang hindi na nila alam ang hatian diyan sa PhilHealth. Kumbaga, kung magkano na lang yatang ibigay at saka lagi yatang delay yung pagbibigay ng hatian diyan sa PhilHealth. Oo. Sana po ito'y maanohan ng atin ng gobyerno, sapagkat alam mo, yung dapat may panukala dito na na lang ilibre na lang yung lahat ng health insurance sa ating bansa. Mas maganda partner. Sa ibang bansa ganoon naman talaga eh. Talaga namang sa Australia libre yung mga yung problema sa hospital. Ay dito naman sa atin libre din yan sa provincial hospital, 'di ba? Kaya lang lagi lang walang gamot, At hindi rin mapakinabangan yung pagiging libre. Actually, yung sinasabi ng provincial government, yung libreng dialysis, national naman ang may programa niyan hindi naman talaga provincial National ang na talagang libre naman talaga at saka nagtatayo naman talaga ng dialysis center sa mga public hospital. So parang kinikredit lang nila na kanila yun pero ang totoo, national talaga ang may proyekto niyan. Alam mo naman, pagka masyadong napopolitika, meron pang isang politiko diyan sabi niya, 'di ba? Tawag dito, isa sa mga yung dialysis center. Existing na po 'yan hindi ba pwedeng maiba naman ang Hindi, tsaka kaya ka naman nagtayo ng dialysis center, di ba? Dahil libre nga Libre naman talaga yung dialysis So parang credit mo lang National talaga may proyekto niyan. Kaya nga tapos ngayon, dami na naman sumasakay sa mga ganung issue. Tapos meron pang nagsasabi na magpapatayo ng ala St. Luke's Hospital. Ito nga provincial hospital natin magiging DOH na sana, magiging national na sana ang hahawak dito. Pero ano nangyari? Hindi may patupad dahil ayaw sang ayunan yung original bill na yan ang gagawin ng Mimaropa Regional Hospital. Gusto pang ilagay sa ibang lugar. Kaya nagtatagal. Yung mga health worker, yung mga doktor, gustong-gusto na Dahil pag national lang ang humawak niyan, hindi na pwedeng pakialaman yan ng local government kasi national lang hawak yan, DOH na. Pati pagpapasweldo diyan, national na. So, maaring yung problema diyan ng mga empleyado na lagi na-delay, yung mga hati nila sa PhilHealth, kung meron man, baka magkapari-parehas na yan. Kaya gustong-gusto na nila maging maging regional hospital yan yung ating provincial hospital. Sa ngayon parte, nakita ko may mga picture, may nagpadala sa atin ng picture. Ang mga pasyente halos nasa mga pasilyo na. Tapos pinatatagal natin yung pagpapatupad ng batas na maging regional hospital na yan. Lalo na ngayon mukhang dumarami po yung cases ng dengue. Isa ngayon sa mga pinoproblema yan dito sa ating lalawigan. Actually dito sa lungsod ng Calapan, meron akong nakita nung kailan na listahan ng bawat barangay. Pinakamarami yata parang ang pinakamarami ay Calapan, di ba? Yung sa Ginubatan, parang hindi ako nagkakamali. Na diyan ay maraming kaso ng mga kabataan. At saka meron ng mga namatay dito po sa dengue na ito. Ang tanong dito, gaano ba kaaktibo ngayon yung aksyon ng Department of Health para dun sa fogging at kampanya alam mo, kontra partner, dito sa dengue? Ang fogging naman daw hindi naman daw yan ang solusyon talaga Kumbaga nilalayo mo lang yung lamok, binubugaw mo lang. Binubugaw mo lang At yun yan, nabanggit mo outbreak, maraming mayroong dengue ngayon sa mga hospital na cases. Kagabi lamang mayroong tinawag kay Miss na mayroong galing pang Roas, may dengue. Kaya lang siyempre hindi dahil nasa Manila. Paano yung mga mahihirap natin na walang kakayanang bumili ng mga gamot? Ay buti na lamang meron si Congressman Arnan Panaligan
mga tulong pagdating sa ating mga kababayan, pagdating diyan sa mga medical na pangangailangan. Pumunta lang doon sa sa opisina niya, talagang nakakahingi ng tulong diyan. Oo, at diyan mo naman maaasahan yan yung opisina po ng Congressman Panaligan dito sa Unang Distrito pagdating ho sa tulong medikal. Actually, parang parang financial na rin kasi humihingi ka ng financial assistance. May binibigay parte ng financial assistance kahit sa private hospital, nakakahingi, ikinumpine mo yung pasyente mo, nakakahingi ng ng tulong diyan. At napakadali kahit sabi nga kahit medyo kulang yung yung mga requirement mo, naroon yung mga staff niya, talagang inaasikaso yung yung mga pangangailangan ng mga pasyenteng pumupunta ron. Marapat lang kasamang sandi sapagkat alam mo yung isang kababayan natin, hindi yan lalapit sa isang opisina na hihingi ng financial assistance kung hindi niya kailangan ng tulong at suporta ng ating gobyerno. Sapagkat kung makikita mo nga, di ba? Yung isang pasyente halimbawa, yung kanyang magulang miyembro ng PhilHealth, ang bayarin naman ay mas malaki. At napakaliit naman ng tawag dito, yung subsidiya na nakukuha ngayon doon sa PhilHealth sa kabila ng mataas ang monthly dues ng mga miyembro ng PhilHealth. Bilang isang miyembro dyan sa kagawaran ng PhilHealth na yan, siyempre kailangan natin ng suporta galing sa gobyerno. So isa dyan sa malalapitan nga, ito ho yung opisina ni Congressman Panaligan na basta residente ka ng Oriental Mindoro, particular sa Unang Distrito, ay bibigyan ka ng tulong. At sabi mo nga, ay talagang napakadali na lapitan at talaga namang may aksyon agad. Ito hong opisina ng ating Congressman Panaligan. Pagdating ho dyan sa tulong kasi financial. partner, alam ni Congressman Arnan Panaligan, yung pangunahin, yung prioridad na pangangailangan ng ating mga kababayan. At isa yan sa talagang kailangan ng ating mga kababayan. Yung pag nagkakasakit, yung makakahingi ka ng tulong. Ang daming mahirap sa ating partner. Kasi kaya kahit pa paano, napipilitan na nga. Diyan lahat pupunta sa provincial hospital. Dapat dyan sa provincial hospital nga, dyan inaasikaso yung ating mga kababayang walang kakayanang pumunta sa sa mga private hospital. Dapat kompleto yan. Hindi lang sa gamit, kundi sa gamot. Kasi dyan lang makikinabang yung ating mga mahirap na kababayan na doon sa mga libreng gamot, libreng mga konsulta. Hindi, doon yun dapat ang isa prioridad natin. Doon sa panawagan natin sa provincial government. Dapat talagang bigyang suporta. Alam natin malaki ang nagagastos diyan sa provincial hospital, pero marami naman tayong ginagamit sa mga infrastructure project, maraming ginagastusan. So mas kailangan ito mas prioridad ito. Itong pangangailangan nating mga kababayan na daming minsan sinasabi natin daming kumbaga nawawalang buhay dahil doon sa mga kakulangan. Sayang naman na magagawa ng paraan kung mayroon tayong naibibigay na magandang serbisyo at mga gamot diyan. Kasi gagaling naman yung doktor natin diyan, mga espesyalista. Hindi naman pwedeng hanggang doon na lang sila sa dot ng stethoscope. Kailangan meron ding mga resetang ibibigay yan para gumaling yung pasyente. Merong resetang ibibigay para bilhin mo sa labas. Yun ang problema, partner. Dapat yun ang bigyan pansin ng ating provincial government. Maibigay ng libre lahat yung mga yan. Actually, maraming reklamo dyan na siyempre naririnig din natin na meron silang pasyente na dinala sa provincial hospital kahit grabe na ay hindi naiintindi sapagkat walang sapat na tawag dito, walang sapat na mga equipment at kulang sa pasilidad. Ito hong provincial hospital natin para i-accommodate yung lahat ng pasyente. Kaya yung ilang mga kababayan natin, siyempre nasa critical yung katayuan ng kanilang kapamilya. Siyempre isusugal mo na yan, ipupunta mo naman sa mga private hospital yan para humadugtungan at masolusyonan yung kanilang sakit. Kaysa naman itenga mo sa provincial hospital na hindi naman siya maiintindi at hanggang sa mamatayan. Di ba? Minsan, balita pa nga partner doon diyan dahil sa kakulangan ng mga
medical equipment diyan, kakulangan o kaya iba sira na, hindi na papagawa, may mga pribadong doktor na nagpapasok ng mga medical equipment diyan. Syempre may bayad yun. Isipin mo, napapagkakitaan pa, pwede naman siguro bilhin ng provincial government yun. Nakikita mo, sinasabi lagi natin, ang dami infrastruktura pinagagawa, mga building, mga na tingin ko, hindi masyadong prioridad dahil ang iba naman diyan partner bakante hindi ba nagagamit Meron ba 'yon? Meron bang ganung parte sa meron bang ganung sitwasyon na pag-aari ng isang private entity, isang private individual yung yung pasilidad ng nasa loob ng provincial hospital? Meron partner, meron ganyan na mga awan ko kung meron pa hanggang ngayon. Pero nung unang may mga bibigay sa atin ng informasyon. May mga nagpapasok diyan mga pribadong doktor na meron silang mga equipment, na medical equipment. Ngayon, hindi naman pwedeng libre partner yun dahil yun ay private property. Kaya lang, masamang tingnan dahil na doon ka sa provincial hospital, parang napapagkakitaan mo pa yung mga pasyente doon sa ganung sitwasyon. Sitwasyon na na parang nangyayari ko negosyo di ba? Kaya ang dapat talaga diyan siguro kung hindi na kayang i-maintain ng provincial government, medyo malaki din ang ibinabudget diyan, ay hayaan na nitong maging regional hospital. Sayang yung effort ni na Congressman Arnan Panaligan, Congressman Umali, para maging regional hospital yan. Ito na papakinabangan na. Yung budget diyan ng provincial government na inilalagay diyan, matitipid pa 'yon. May gagamit sa ibang bagay. Pwede mong paunlarin ngayon mga community hospital mo, pagandahin mo 'yon para sa South, may mga community hospital tayo diyan. So, 'yun ang bigyan mo ngayon ng suporta, yung mga community hospital ngayon. Alam mo naman kung ang mga kababayan natin ay malusog at meron silang talagang nakikitang mga equipment sa mga hospitals na yan at nakikita nila na hindi na nila kailangan lumayo, di ba? Kung mapapansin mo dito sa ating provincial hospital, may makikita ka dyan ng mga ambulance from Occidental Mindoro, from Romblon. May nakikita tayo na mga ambulansya dyan, pumupunta sila dito dahil nakita nila na mas advanced tayo dito dito sa Calapan City. Sayang kung ito'y magiging kung naging katuwiran ng provincial government ay sila yung nag-invest diyan ng mga gamit, di ba ang gagamit naman yan yung mga Mendoreño din? Madadagdagan pa, gaganda pa. Magiging laking tulong do sa ating mga kababayan dahil unang-una may mga gamot na kompleto na diyan. Mas upgrade yung mga medical equipment na ilalagay diyan. Katulad do sa Batangas Regional Hospital. Ang Batangas partner wala namang provincial hospital na Yung dating provincial hospital nila, yun ang ginawang regional hospital. Bakit sa atin hindi pwede? Bakit kailangan pang kung saan natin ito dalhin inaandyan na, nakatayo na? Pwede naman. Kaya lang ang gusto yung kanila ang masusunod na proseso. Pero, yun ang gusto. Pero ibig ko sabihin, bakit hindi ninyo upuan yan at pag-usapan? Kasi for the sake ng ating mga kababayan which is hindi naman, kumbaga, mapapakinabangan lahat ng mga kababayan natin yan maging ang kamag-anak ninyo, maging yung mga botante ninyo, maging yung mga kapamilya ninyo na maaring pagdating ng araw yung pagpapa-check up na lang kasamang sandi at itong mga kababayan na natin na priority na dapat ay malunasan ang kanilang karamdaman sa pamamagitan ng kompleto ng mga medical equipment, yung mga gamot na kahit papaano ay mas mura kumpara natin doon sa mga private hospitals na pag doon ka na confine. Bakit hindi ninyo upuan at pag-usapan itong ganitong usapin sapagkat kung prioridad ninyo na makatulong kayo sa ating mga kababayan, giboy na kayo. Kaya nga partner, ang tanong ko bakit ba ayaw bitawan
Anong meron dito sa provincial hospital? Samantalang napakaganda nung pwedeng mangyari kung magiging regional hospital na ito. Malaking kaalwa na sa ating probinsya dahil hindi na natin babadgetan dyan, national na magbabudget. Anong meron? Bakit kailangan pigilan pa natin at patagalin pa yung proseso nito para maging regional hospital yan? Uy, partner, batiin ko lang, nakatutok sa atin si kasamang Tito Poras. Gandang tanghali daw, mga busing. May araw last week na halos 15 beses nagpatay sindi si Ormeco. At dito sa South, may matindi pala ang matindi pala. Tsaka batiin ko lang 15? Marcos Galvez, gandang tanghali po. Musta po? Marcos Galvez ng Lazareto. Isipin mo, partner, 15. Ang masama pa dito, partner, pag pinatayan, parang kinakambyo. Kumbaga, patay mo na. Hindi yung bigla mo pang isisindi, ay doon nasisira yung gamit. Alam ko dyan sa South, meron dyan mga red light center pero parang ay, ibang patay sindi yun. Baka alam ni kasama Tito po. Ay, 15 isipin mo yun, partner, talagang patay sindi nga yun. Dyan sa Dangay, marami yan yung patay sindi. Kaya siguro inuunahan na ng Ormeco. Actually marami talaga nagrereklamo, kaya isa yan sa mga siguro isa yan sa mga naging basis ng pamalaang bayan ng Roxas para magkaroon ng resolusyon ng kanilang sangguniang bayan. Siguro madami ng negosyong nalulugi, at hindi lang naman sa Roxas, partner, dito sa Calapan City, palagay ko maraming negosyante na nalulugit. Nabanggit na rin mismo yan ng dating Congressman RGB doon sa isang press con, di ba? Na umaaray na yung mga negosyante dito sa nangyayaring mga pag-brand out na ito. Wala, mangangako na, kumbaga, sasabihin, tuloy-tuloy na, pero ito, mas matindi. Isipin mo, 15 beses nangyari yung patay sinding kuryente na yan. Ba't kasi hindi sila try na, di ba, merong mga proposal noon na magkaroon sana ng interconnection dyan sa southern part na natin lalawigan. Isa yung partner yun sa magmula doon sa Semirara Island. Hindi. Meron ding nabanggit si Congressman Arnan Panaligan pamula dito sa gagaling sa Batangas ba yun? Submarine cable. Kaya lang ang problema, dadaan niya ata ng Isla Verde ito. Pero siguro naman may mga pag-aaral na diyan. At isa pa, partner, alam ko merong pinadalang letter si Congressman Arnan Panaligan sa pamunuan ng Ormeco tungkol do sa paggamit ng mga renewable energy. Yan ang, partner, dapat ng tinutumbok ng ng ating Ormeco yung punta do sa mga renewable energy katulad ng solar power, yung hydro, yung wind power. Hindi naman ibig sabihin, sasabay-sabay mo yung paggamit Pag malakas ang ulan, may tubig, pwede mo daw gamitin yung hydropower. Pagka walang ulan, tag-init, malakas ang hangin, pwede mo gamitin yung wind power. At pagka yung mainit naman, di solar power naman. Kumbaga, alternate yung paggamit mo diyan. At yan na rin naman ang ginagawa ng ibang lugar dito sa Pilipinas, hindi lang, pati sa buong mundo, talagang nagsiship na sila sa mga renewable energy. Which is yung sinasabi mong renewable energy. Ang solar, yung solar, yung wind power, yung windmill, diyan sa Puerto Galera, nakikita ko umiikot Mayroong power, partner. Meron siyang power Meron siyang binibigay na supply. Yun nga, dahil doon mismo ako umakyat na diyan sa lugar sa Ponderosa. Na isang yung Ponderosa, mataas na portions ng Puerto Galera yan. Nasa taas siya, partner. 8 yan 8 wind power yan. Sabi nga nung taga Puerto Galera, na minsan nag-interview ako doon, ay nakaikot naman yan. Kaya lang pagka gusto nilang patigilin, talaga titigil yan. Sadyang umiikot. Dahil kita ko mismo yung kanilang... yun nga, ang sabi naman nung kasalukuyang GM, ni GM Humphrey Dolor, ay kumukuha naman daw sila ng power diyan. Kaya lang hindi sapat. Ewan ko kung kasi sabi nila hindi talaga sasapat. Pero makakatulong. May napapansin tayo. Parang may mga bagong may mga bagong standby generators sa mga tabing highways na parang ito'y isa sa mga pagkukunan ng power supply
dito sa ating lalawigan. I don't know kung ito'y functional na. Para may mga nakikita ko diyan na mga maliliit na na mga power Sino gensets. ano yan partner? May mga bagong investor parang o mga IPPs na IPPs na may bayad. Hindi natin alam ko. Siyempre, pag nag-produce ng kuryente yan, automatic ba bibili ka? Alam ko na kung may saan, di ba, kung napukurang tumatakbo, di ba, subsidize ang gobyerno na kung saan bumababa yung presyo ng ating kuryente. Pero kung doon galing sa mga IPPs na binibili ngayon ng mas mahal, di ba? Mas mahal. Kaya mas lumalaki diba, ngayon. Yun, isa doon sa resolution na gusto nilang pa-imbestigahan, yung from 14 kilowatt per hour, ay ngayon ay 17. Ang laki ng tinaas partner. At sa 17 tingin ko, plus pa. At sa tingin ko, isa na tayo doon sa pinakamalaki. Kundi man, pinakamalaki na yung sa atin. Pinakamataas. Sa Mimaropa. Oo. Meron pa. Yung Occidental daw, pasalamat nga daw tayo at hindi 21 Oo. Handa? Dahil sa Occidental, 21 daw ang presyo ng per kilowatt. Huwag na ho tayong gumaya doon. Paano na lang ho ang negosyo sa ating lalawigan kung ganun kalaki? Pero may may senior ako one time na yung parang sa Indonesia yata yan, yung solar power na ginawa nila ay nasa lake. Oo. Inilagay. Nakalatag. Na which is maganda dahil 'di ba? Na-conserve mo yung tubig. Nakuha mo yung init ng araw na napapakinabangan, na ibig sabihin walang emission, walang epekto sa ating climate change, climate change, 'di ba? Na pwede nating tawag dito, baka pwedeng i-adapt 'yan dahil kita mo naman yung lake natin sa Nauhan Lake. Pwede doon. Baka pwedeng ilatag doon, baka pwedeng pag-aralan ho ng mga eksperto 'yan kasi nagagawa nga sa Indonesia . Senior ko 'yon yung ni Nas Daily na piniture niya. Parang nasa Indonesia, something diyan sa lugar na 'yan. Na napakalawak . Malaking ilang megawatts ba yun yung na ipoprovide nung naturang solar panel na yun. 'Di ba? Kung yan ay naiisip ng ating mga taga pamahala ho sa ating lalawigan at nakapag-propose, 'di ba? Ay sana kahit papaano nababawasan naman yung problema. Minsan magtataka ka partner bakit hindi dapat matagal nang ginawa na nag-ship diyan yung ating power supply just sa mga renewable energy. Pero nakakapagtaka bakit parang walang ginagawa. Parang mas gusto nila yung kasalukuyang sistema, yung diesel. So hindi natin alam kung bakit ganun. Samantalang itong diesel, hindi naman ito kumbaga yung kanyang presyo ay hindi permanent yan. Pag nagkagera doon sa isang lugar, tataas bigla yan. At saka hindi na bumababa, di ba? Nakita mo naman kaya minsan katuwiran dahil mataas ang diesel. At least kung mga renewable energy, wala hindi mo yan katulad nung solar, init ng araw lang yan. Yung tubig, hydro lang yan. Pag panahon ng summer, di ba? Napakalaki ng may ipon na kuryente niyan at malaking tulong niyan para sa atin. So yung reserve natin ay maaring mas mataas, lumaki. Compare natin doon sa pagtag-ulan at talagang medyo mahina. Di ba? Ibig sabihin, meron tayong alternatibo na pwedeng pagkuhanan ng supply para na makonsumo ng ating lalawigan. Kasi kung tutusin kasamang Sandi, maliit lang naman yung probinsya natin . Ilan ba ang member konsumidor na nakakabit sa... Siguro nasa 90,000 plus. Parang nasa 150,000. Ganon. Pero partner, yung sinasabi nating renewable energy, ngayon ginagamit na partner ng ating mga kababayan napapakinabangan kaya lang, bumibili sila. Yung solar power partner, ang dami nang nagpapakabit ng solar power dahil nga dito sa sistema ng ating kuryente. At mismo sila nagpapatunay na malaki yung natitipid nila. Dito sa solar power. Mayroon nga lang kamahalan ang pagpapakabit nito. So bakit hindi ito gawin ng kasalukuyang pamunuan ng Ormeco? Ay patunay na talagang ito makakatipid tayo ng malaki dito. Kung mga renewable energy ang ating paggaganahin at pagkakaabalahan. Sa tingin ko bakit hindi na lang maghanap ng mga investor, di ba? Kaya mga investor. Ang tanong nyo, saan ilalagay itong mga solar magkakaroon ng solar plant, di ba? Napakalawak ho ng ng Oriental Mindoro . Marami ho yung mga lugar diyan na bakante pa na pwedeng pagtayuan ng mga ganitong uri ng
pagkukunan ng ating enerhiya. Di ba? Sabi ko nga sa iyo yung Indonesia na siyang ang ginamit ay yung lake, di ba? Nasa tubig, naka-design. Di ba? Sa atin napakalawak din ang lake natin na pwedeng pagkuhanan. Lalo na ngayon, di ba? Sabay-sabay ngayon ang problema ho ng ating lalawigan dahil nagkaroon yata ng parang balita ko. At marami tayong mga kababayan nagkaroon ng second wave, yung ASF na tumatama ngayon sa ating mga kababayan na mga nasa hog racers, nasa industriya ng agrikultura. Nandyan ho yung mga nag-harvest ngayon ng palay, mababa na ho yung presyo ng kanilang bilihan ng kanilang palay. Bumaba na, pero ang bigas hindi na nagmumura. Oo. Napakarami ho ng imported na bigas na gumagala ngayon sa ating probinsya na hindi natin alam bakit parang hindi pa rin naman bumababa yung presyo ng bigas sa kabila ng mga imported na yan. Di ba napag-usapan na natin ito minsan na talagang nung kapanahon na umiiral yung rice tarification law ay namayagpag yung mga imported na bigas at napagkakitaan ng gusto ng mga negosyante. Particular dito sa atin sa Mindoro, may mga case na ganyan, yung malalaking negosyante dito ay may pansin ng iba, bakit pabalik yung tracking ng bigas? Yung pala nire-repack na. Yung mga bigas na yan, yung mga imported na bigas. Kasi mura lang kinukuha nila yun Inihahalo doon sa mga commercial rice natin dito at binebenta ng mahal. Hindi talaga epektibo yung rice tarification law. At ito nga, di ba, kamakailan ay parang naamyandahan na yata ito. Para maiwasan yung sobrang pag-import natin. Kasama diyan yung sobrang pag-import natin ng bigas ay mabawasan, pero mukhang tayo pa rin yung top importer ng bigas sa kundi sa buong mundo dito sa Southeast Asia. Which is malaki kasi ang yung volume ng ating pangangailangang bigas na, di ba, based nga dun sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Di ba, yung last year na rice production ng Pilipinas, isa sa maituturing na may pinakamataas na rice harvest ang ating bansa base dun sa kanilang datos na kung saan ay mataas yung harvest natin pagdating ho dun sa palay natin, di ba? Na kung saan kung titingnan natin, dapat kukunti na yung ating mga imported na bigas na pumapasok sa atin dahil kailangan yan meron tayong kasunduan kasi sa bawat bansa na magkaroon ng importation at saka exportation, di ba? Although kailangan yan dahil meron tayong barter trade na tinatawag. Bakit, ang tanong nga ng ating mga kababayan, bakit bumabaha pa rin yung mga imported na bigas? Sa kabila ng mataas yung harvest natin based dun sa record ng Department of Agriculture yung nakaraang taon. Kung saan doon naman nanalasa ngayon yung napakaraming imported na bigas dito sa ating bansa. Yun na nga parte na pagka laging napapag-usapan yung importation at di ba dinagdagan naman yung budget nung Department of Agriculture, ginawa ng 30 billion. Para nga ma-upgrade natin yung ating mga farmers do sa pagsasaka nila. Pero bakit siguro dapat mas emphasize ng ating gobyerno ay kung paano pa gagandahin yung ani ng ating mga magsasaka para mabawasan yung importation. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng importation gawa nung sinasabi nilang shortage Pero sa tingin ko hindi naman shortage talaga Talaga lang may nag-hoard lang. Talagang may nag-hoard lang at mas malaki ang kita ng mga tiwaling may mga kasabwat na politiko diyan mga negosyante, mga smuggler. Mas malaki ang kita nila doon sa ini-import na bigas kaysa doon sa pagbutihin mo yung kalagayan ng ating mga magsasaka para lumakas yung ani nila. Yun ang kailangan Kailangan palakasin kasi isipin mo partner, ang Thailand, ang Vietnam, ang Thailand dito pa nag-training yung mga yan ng kung paano sila mag-farming ng palay diyan sa ating Rice Institute. Pero baliktad sila yung nag-i-import sa atin ngayon. Nag-export sa atin ngayon. Which is nakita kasi nila na ang farming, yung pagpapalay sa isang lugar ay kailangan talaga ang suporta ng gobyerno at yung malinaw na programa para sa mga magsasaka. Kasi kung meron ka maayos na programa, kasabay niyan siyempre budget
Paano mo tulungan yung mga magsasaka natin? Paano mo i-modernize ngayon yung pagsasaka para yung pagtaas ng ani ng ating mga kababayan ay mai-boost mo, di ba? Puro ka lang naman tulong, puro lang naman salita, puro lang naman kyaw-kyaw yung mga ginagawa. At saka partner, mayroon naman talagang budget ang ating gobyerno. Napakalaki ng budget natin, yung annual budget natin. Kaya lang, siguro bawasan muna natin yung ating budget sa infrastruktura at mag-focus tayo doon sa pagpapaunlad ng ating agrikultura kasi mas kailangan ng ating mga kababayan yan. At ang problema rin man, ang mundo ngayon, yung pagkain. Gusto dyan tayo tumutok ngayon, paunlarin muna natin yung ating mga agrikultura. Bawasan natin kasi sa infrastruktura, alam naman natin, ang daming infrastruktura, pero madami ring perang involved diyan. Kasi nung mga nakaraang panahon, mapapansin ho ninyo, siguro maraming mga kababayan natin ang nakakapunan yan. Yung mga irrigation, gumagawa ng irrigation, wala namang pinagkukuhanan talaga ng patubig. Oo. Walang maagos sa tubig. Meron pang mga irrigation nasa papel lang. Oo. Pero doon sa actual wala. Ghost project, marami ho 'yan. Hindi natin alam kasi yung mga sistema noong mga panahon na yan talagang isipin mo, partner, ang korupsyon kasi yan ang isa sa pinakasakit ng ating bansa. Totoo, partner na. Alam mo, sa totoo lang, sa aking pananaw, napaka mayaman ng Pilipinas, Ang problema lang talaga yung talamak na korupsyon. At syempre, yung hindi parehas na distribution ng yaman. Kasi ilang pamilya lang naman ang may hawak ng ekonomiya ng Pilipinas. At sa totoo lang, ang isang malaking problema natin talaga ay yung corruption. Although meron tayong matitinong leader, pero mas madami yung talagang hindi mo mapapagkatiwalaan. Oo, alam mo, tama ka, mayaman ho ang Pilipinas. Mayaman din ho sa mga politikong korap. Yung korap ng korap. Overflowing ho yung mga korap Kaya ngayong mag-i-eleksyon, malapit na ho, ilang buwan na lang. Madami nangangako, partner. Filing of Certificate of Candidacy na naman. Madaming matatamis, manalita. Pero sana pag-aralan natin yung track record. Kasi tingnan natin, sino ba bagang dapat mong ilagay diyan? Yung may mga pruweba na baga, may mga ginawa na, o itong mga nangangako pa lamang. Kasi isa pangako, daming nangako sa power, di ba? Wala namang nangyari. Ilang beses nilang ginamit yung issue ng kuryente sa eleksyon. Pero ano nangyari ngayon? Wala hanggang ngayon. Ito pa rin yung problema natin. Heto pa rin, Tayo pa rin ho ang laging sumisigaw sa social media ng pag-brown out may kuryente ba sa inyo? Sikat ng Mindoro, partner. Sa amin wala. Ang daming lumalabas na TikTok pagdating dito sa problema natin sa kuryente. At minsan natatawa na lang yung ating mga kababayan pag nakikita yung mga TikTok na ganoon Pero totoo talaga na yan ang realidad. Nangyayari. Yun ang realidad. Dinadaanan na lang sa ganung minsan para maibisan man lamang yung kanilang galit. Kaya doon na lang dinadaan sa mga TikTok na ganoon. Sa amin pagka brownout, lumalabas na lang ako ng bahay. Kaysa naman mainis ka, lalo ka lang babanasin. Kaya magkakaroon. At saka, bumili ho kayo ng mga yung mga solar lights. Yun ang partner, yun ang sinasabi para natin. Para makatipid tayo dahil talagang napapakinabangan yung mga solar ngayon. At may pruweba. Kaya lang yung malalaki nating negosyante, may mga hotel na may mga solar power na ngayon. Medyo mahal ang partner magpakabit, pero sinasabi nila, malaking katipiran. Sana makita niyo ng ating pamunuan dito. Dito tayo pag nagpakabit kayo ng solar panel, piliin niyo po yung yung mga made in Germany. Wag ho yung may brand ba yan? Wag ho yung made in China. Actually tayo hoy tayo binabalahura na ng China kasi tingnan mo pati yung Philippine Air Force natin. Di ba? Pinaliperan nila ng flare. Yung flare, di ba? Flare. Pinaliperan nila. Nabawal yun. Dahil pero hindi sila umubra doon sa Vietnam, binangga yung barko nila ng Vietnam. Tayo hindi, mapagpasensya kaya tayo hoy hindi naman natin ginigit yung makipaggera dyan. Sabi nga ni Kong Arnan, alamin natin yung ating karapatan. Dahil nakapaloobo yan sa nasa batas yan kasunduan. Yung nasa UNCLOS. Malinaw ho yan at kung alin yan yung sa
'Di ba? Alin diyan yung pag-aari talaga ng Pilipinas na kung saan ay isa yung bansa ng China na pumirma diyan. Sumang-ayon. Oo. Para tapos sila nagbabiolate. At mukhang hindi nila tinatanggap ito ngayon. At kung mapapansin mo, 'di ba? Ilang isla na yung na-claim nila, na yung artificial island nila. At kompleto. Parang mas mayaman pa sa Oriental Mindoro yung isla nila. Makikita mo may malalaking airport, may malalaking airport. May meron mga silang hotel mga na nga radar. sila May mga hotel na nga silang tinatayo doon sa mga islang parang gagawin nila mga tourist spot yata yan Oo. Iba diyan. Baka mamaya makikita mo diyan hinihigop na yung langis sa economic natin. Yun, di ba? Ito yung pahayag ni Congressman Arnan Panaligan. Merong pag-aaral na merong malaking deposito diyan ng gas. Kaya yan ay pilit na kinukuha ng China. So, ang sa kanya yung batas ang dapat manaig diyan. At sa batas ay talagang pinapatunayan na yun ay pag-aari ng Pilipinas. Yun nga lang talaga bully itong China. Dinadaan sa kumbaga sa laki. Pero partner, walang malaking nakakapuwing. Baka mamaya alam mo. Di ba? Oy, batiin ko lang yung aking batchmate si Mark Macaraig na nanonood sa US, nasa alam ko nasa Las Vegas yata ito si Madam Colleen Joaquin na nakatutok din sa programa natin. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At binabati ko pala si Konsihal Popong Ortega. Konsihal, magaling na. Okay na daw yung na ospital yung kanyang butihing may bahay, pero magaling na. Okay na naman daw. At si Konsihal Popong Ortega ay talagang pinag-uusapan diyan sa Victoria. At talagang makikita mo ay sabi nga yung programa ang bagong Victoria. Parang tatlo yung maglalaban diyan. Tatlo yung mayor, pero isa ito si Popong sa pinagpipilian ng taong bayan diyan. Tsaka pinag-uusapan. Talagang dahil nga siguro kilala naman ng pamilya Ortega diyan sa bayan ng Victoria. Yung sinasabi nga niya, yung ang bagong Victoria. Siyempre, pag sinabi mo ang bagong Victoria, may mga babaguhin ka talaga diyan. At maaaring yung pagbabago na yun yung makakatulong doon sa mga taga-Victoria. Yung talagang kitang-kita na gagawin. Kaya siguro, bigyan natin pagkakataon kung sakasakali. Talagang namang ang taong ito'y nakita rin natin yung kanyang ginawa diyan sa konseho ng Victoria, kung paano siya kahit tatlo lang sila, pagka alam niyang mali, hindi siya sasang-ayon. Kahit matalo sila sa botohan. Alam niyo, may prinsipyo ito Alam mo, kasamang Sandy, yung pag-unlad at katiwasayan ng isang bayan ay nasa kamay ng ating mga botante. Dahil kung kayo ho ay merong batayan sa pagpili ng inyong kursunadang politiko at sa tingin ninyo kung hindi nyo isasalang-alang lang yung kapakanan ninyo dapat ho tingnan ho ninyo yung magiging kapakanan kinabukasan ng inyong mga anak. Kung halimbawa si ganito ang iboboto natin, ano ba ang mapapala ng pamilya natin? Ano ba ang mapapala ng ating mga anak pagdating ng araw? Laliman ho ninyo yung inyong criteria para ho kayo magkaroon ng mas maayos na leader. Namumuno, leader. Kaya nga sinasabi ko, partner, kasi naandyan na nga yung kultura ng pamimigay ng pera. Kung sino yung mayaman, siya yung nakakapamigay ng pera. Pero ito, tandaan nyo, sinasabi, hindi matanggihan. Kunin yung pera. At ang isipin nyo, kaya kayo binagyan ng pera, niluluko kayo. Yung pera binibigay sa inyo, babawin din sa inyo yan. Ngayon, kung kayo boboto, para kayo makaganti, huwag nyo ilagay ang pangalan yan dahil parang parang binibili yung pagkatao nyo Magkaroon kayo ng dignidad, na hindi nyo iboto yung mga ganyang klase ng politiko na dadaanin lang kayo sa pera. Kasi yung pera magsisisi kayo sa bandang huli, sasabihin nyo wala namang nagawa yan pero binoto mo. Doon partner At ang masama doon, binoto mo dahil binili yung boto mo. Binili yung boto mo. Pwede nyo ibenta yung boto nyo, pero iboto nyo pa rin yung kursunada nyo. Doon kayo sa may mga nagawa na yung may resibo, may pinapakita, napapakinabangan yung mga programa. At ang isa sa masasabi ko diyan na nakagawa niyan, hindi lang madaming politiko, pero si dating Mayor Doy Lecho, talagang kita mo yung mga programa hanggang ngayon napapakinabangan ng ating mga kababayan. Yung mga pamula doon sa mga health card, doon sa City College. Yung madami partner talagang naandyan.
Nandiyan yung mga programa nakatatak doon sa isip ng ating mga kababayan. Oo, ayan. Pero mapapalaot tayo. Kapos na ho tayo sa oras. Hoy, bago tayo magtapos ay batiin ko lang yung dating Vice Governor natin, si Vice Governor Jojo Perez. Ito ikon balita ko talagang hindi ka naman magtataka na manguna ito sa survey doon sa mga naglalaban kasi may mga pinakita naman itong serbisyo. Kumbaga may nagawa nung panahon siya naging Vice Governor pa, kahit nung naging City Vice Mayor pa siya, talagang ito nakita rin natin. May resibo rin yung mga ginawa nito na sa mining tanda ko sa mining talagang hindi nito pinaburan yung armor rack at saka yung paghahakot nung mga buhangin palabas ng ating probinsya. So ganito yung tingnan natin, yung may mga prinsipyong ganito na pwedeng ipaglaban yung ating mga kababayan. Oo, ayan. Batiin ko pala, malimutan ko si Vice Bong, si Bukal Bong Brukal, magaling na bukal din niya, si Bukal Edel Ilano. Bagamat si Bukal Edel Ilano ay tapos na yata ang termino, pero balita ko magkukunsal ito sa bayan ng Kalapan. Si Bukal Josie Niria. Ito yung mga nakita kong talagang lumaban doon sa mga programang alam kong hindi makakaapekto. Alam kong makakaapekto sa ating mga kababayan. Oy, binabati ko pala si Congressman Boy Umali Hoy, yung nga pala. Yan yung yan yung isang politikong tumatayo ngayon sa Oriental Mindoro na hindi pa nakakatikim ng talo. Tsaka ito, sa survey, number 1 ito. Number 1 ito sa survey. Kahit ng kalaban niya, yung ating artista, si EJ Falcon, padalawa pa lang sa survey. Di naman sa bagay, may kanya-kanya naman yata ang survey yan pero doon sa survey na narinig ko, ay number 1 si Congressman Boy Umali, padalawa si EJ Falcon, at patatlo pa yung kapatid ng ating butihing gobernador. Pero kung titingnan mo pumunta ko kayo sa southern part na ating lalawigan. Yan po yung mga proyekto diyan ay bunga po yan ng pagsisikap ni Congressman Boy Umali. Diyan po sa second district. Kahit saan ka pumunta, makikita mo yung national road natin hanggang boundary ng Occidental Mindoro kasama sa nila. Napakaganda. Yan yung bunga ng pagsisikap at talagang makita mo yung sinasabi mo nga, yung resibo. Pag mapapunta ka pa lang, alam mo na, sino ba yung sino bang congressman natin din Siyempre si Congressman Arnan Panaligan, makikita mo talagang ito minahal ng ating mga kababayan. Talagang makikita kasi yung galing niya ngayon doon sa national. Hindi lang problema nung ating probinsya, kundi problema na ng buong Pilipinas pag pinag-uusapan doon. Talagang magaganda yung kanyang mga proposal pagdating doon sa mga issue kinakaharap ng ating bansa. Kaya talagang at alam ho ng ating kumbaga kung mabibigyan lang ng pagkakataon si Congressman Arnan Panaligan, hindi na ito pang-probinsya, pang-national na ito at alam ng ating mga kababayan yung kasama Sandy. Na kung gaano kagaling at kaganda ang performance po ni Congressman Panaligan. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Okay. Tom Lago po, maraming salamat sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay dito sa Balita at Talakayan. Ay, batiin ko lang bago tayo paalam, nandito pala yung kabatch kong isa pa, si paring Alan Kiambao na nakatutok sa ating programa. Ito nasa US din Yung mga kabatch ko ito mayayaman ito talagang mga punta kayo ng US. Minsan na tayo pumunta dyan, kaya hindi tayo nakapamasyal ang ayos. Sa susunod siguro. Okay, muli po, abangan nyo ang programang Balita at Talakayan sa Biyerkules, At rantay natin sana makapulong natin at ma-interview si Congressman Arnan Panaligan sa mga susunod na programa natin. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama.